Sa loob ng maraming taon, maraming pagtatalo tungkol sa tunay na kahulugan ng Feast of First Fruits. May nagsasabi, hindi naman feast ang Abib 16. Hindi ito ang tunay na Yom HaBikrim. Ang tunay na Day of First Fruits ay ang Shabuot lamang, makalipas ang 50 days. Ngunit paano kung parehong tama ang nakikita nila, kulang lang ang kabuoang larawan? Pero harapin muna natin ang argument. Ano ba talaga ang tunay na Day of First Fruits? Abib 16th ba? O Shabuot pagdating ng 50 days? May ilan na nagsasabi na ang Abib 16th ay hindi feast day. Ayon sa kanila, hindi raw ito ang tunay na Day of First Fruits. Sinasabi nila na ang tunay na Yom HaBikrim ay ang Shabuot lamang o ang 50th day. Ngunit narito ang mahalagang paglilinaw. Pareho silang bahagi ng iisang mahabang Feast of First Fruits. Dahil ang prophetic harvest na ito ay binubuo ng 50 days. Totoo na ang Abib 16th ay tinatawag na Reis Hit Katzir. Ito ang first harvest. Ito ang pag-aalay ng unang bunga ng barley harvest. Kung nagtataka kayo kung saan galing ang salitang Reis Hit Katzir, ito ay matatagpuan sa Leviticus 23, verse 10, sa Hebrew Scriptures. Pagdating ng 50 araw, darating naman ang Hag HaShabuot. Ito ang Feast of Sevens. At ito rin ay may first fruits offering. Mababasa naman ang katagang Hag Shabuot sa Exodus chapter 34, verse 22. Ganoon din ang Hebrew word na Bikrim. At ang Katzir din. Kaya marami ang nagsasabi na ang 50th day ang Yom HaBikrim. Totoo na Yom HaBikrim ay ang Shabuot. Pero huwag din kalimutan na tinatawag din na Hag HaKatzir ang Shabuot kagaya ng Abib 16. Totoo na tinatawag na Yom HaBikrim ang Shabuot. Malinaw yan sa Numbers chapter 28, verse 26. Subalit kailangan ninyong maunawaan na hindi lang ang Shabuot ang Yom HaBikrim o Day of First Fruits. Dahil ang Abib 16th at 50th day ay parehong Yom HaBikrim sa pangkalahatan. Sapagkat kung susuriin ng mabuti ang talata at himayin ng nararapat, ang talatang ito ay tumutukoy sa 2 araw na dapat ipangilan bilang Sabbath, kung saan ay may banal na pagtitipon at bawal magtrabaho. Ang tinutukoy na Yom HaBikrim ay ang Reis Hit Katzir o Abib 16th at maaari din na ang 50th day. At ang tinutukoy na pagdadala ng new grain offering ay malinaw na binanggit na ito ay ang Shabuot. Kaya wala po dapat na pagtalunan o dapat na ikalito. Huwag po tayo malilito o maguguluhan dahil malinaw po na ang Abib 16th at ang 50th day ay parehong Yom HaBikrim at Hag HaKatzir. Ang salitang Reis Hit at Bikrim ay hindi lang ginagamit ng Bible sa Abib 16th at 50th day ng Shabuot. Ito ay ginagamit sa lahat ng pagkakataon na ang unang ani ng lupa ay ihahandog sa Elohim. Gaya ng mababasa sa Exodus 23, verse 19, kung saan ay kabilang ang mga hayop na handog sa unang bunga o firstborn. Na inulit pa sa chapter 34, verse 26. Kung saan pareho natin mababasa ang Hebrew words na Reis Hit Bikrim o first of first fruits. Kaya hindi po exclusive sa 50th day ang Bikrim at hindi rin exclusive sa Abib 16th ang Reis Hit. Ang totoo, sa Deuteronomy 26, verse 1-2, ang tagubilin ay lahat ng bunga ng lupa, hindi lang ang barley at wheat, kundi ang lahat ng bunga ng lupa. Ang sabi dyan ay Reis Hit Kalperi o first of all produce. Ito ay lahat ng produkto ng lupa, halaman man, butil man, prutas man, inumin man, o hayop man. Kaya ang isa pang tawag sa kapistahan na ito ay Hag HaKatzir o Feast of Harvest. Gaya ng mababasa sa Exodus 23, verse 16. Isa itong mahabang kapistahan na hindi limitado sa 50 days lang.
At hindi lang sa mga bunga ng lupa kundi maging sa bunga ng ating mga pagpapagal o trabaho, na sa Hebrew ay maasa. Kung napapansin ninyo, ang Hag HaKatzir ay isang malawak na kapistahan. Hindi ito limitado sa isang araw lang. Nakapaloob dito ang buong Hag Shabuot o Feast of Sevens, kung saan ay magbibilang ng 7 araw, sa kabuuan na 49 days. Tinatawag din ito na Zephiret HaOmer o Counting of Omer. Pagkatapos ang magdadagdag ng isang araw, sa kabuuan na 50 days. Nakapaloob sa Hag Shabuot ang 2 Day of First Fruits. Ang Reshit Katzir na ginaganap tuwing Abib 16th, at sa Hittim Katzir o Wheat Harvest na ginaganap sa 50th Day ng Shabuot. Ito ang buong Feast of First Fruits. Kaya kung ang Abib 16th ay Reshit Katzir, ibig sabihin ay ang Hittim Katzir naman ang 50th day. Dahil ito ang mga itinakdang mga araw ng paghahandog ng unang bunga. At ang Shabuot ay ang buong kapistahan ng 7 sevens. Hindi po natin sinasabi na mali na tawagin na Shabuot ang 50th day. Ang ibig sabihin natin ay hindi limitado sa 50th day ang Shabuot dahil ito ay ang buong bilang ng mga 7. Ayos lang naman na tawagin na Hag Shabuot ang 50th day dahil tinawag naman na ganoon ito ng Bible. Kaya ayos din na tawagin na Day of First Fruits ang Abib 16th dahil tinawag din naman ito na Day of First Fruits sa Bible. Katunayan ito ang reference point ng bilang ng Hag HaKatzir o Feast of Harvest na nakakasakop sa Hag Shabuot o Feast of Sevens. Ang 50 days sa Hebrew ay Hamishim Yamam. Kaya ang 50th day ay tinatawag na Hamishim sa Hebrew, gaya ng ipinaliwanag natin sa pinakaunang video natin tungkol sa kapistahang ito. Nang may salin sa Greek ang Hebrew Scriptures, ay naging Pentecostes, na ang ibig sabihin ay 50th. Dito nagmula ang modern English word na Pentecost, at naging katawagan sa 50th day ng Feast of Shabuot, kung kailan naganap ang pagbaba ng Ruach HaKodesh o banal na espiritu. Kaya ang pagbaba ng Ruach HaKodesh sa mga tagasunod ng Messiah ay naganap sa temple courts kung saan doon sila nagkakatipon tuwing Pentecost, at hindi doon sa upper room. Kaya ang tinutukoy na one place ay ang temple sa Jerusalem. Matatandaan na nanatili pa sa piling ng mga apostol ang Messiah ng 40 days mula nang siya ay muling mabuhay, bago umakyat sa langit. At nagbilin pa siya na manatili lamang sa Jerusalem upang hintayin ang pangako ng Ama na kaloob ng banal na espiritu. Ito ay dahil 10 days na lang ay Pentecost na. Na kung saan din ay hindi lang 120 ang tumanggap ng banal na espiritu kundi nasa 3,000. Matatandaan na matapos na umakyat sa langit ang Messiah, ay nagkatipon-tipon ang mga mananampalataya sa isang upper room at nasa 120 ang kanilang bilang. Hindi pa naganap dito ang pagbaba ng banal na espiritu, kundi sa ibang araw pagkatapos nito. Iyon ay ang araw ng Pentecost kung saan ay 3,000 na tao ang nakatanggap ng kaloob ng banal na espiritu. Nauna lang ang mga apostol o ang 120 pero kasunod nito ay ang 3,000 believers. Ito ay hindi lang binubuo ng mga Jews sa Jerusalem at Jews na mula pa sa ibang mga bansa upang dumalo sa kapistahan ng Shabuot, kundi ito ay binubuo ng iba't ibang lahi ng mga tao na nagpa-convert bilang mga Jews at sumampalataya sa Messiah. Ngayon ay balik na tayo sa ating main topic, ang Feast of First Fruits. Ang barley harvest at wheat harvest ay parehong may Day of First Fruits. Magkaiba lamang ang anihan. Ang barley harvest ay sa spring, at ang wheat harvest ay sa summer, pero pareho silang first fruits offerings. At may takdang araw sa paghahandog sa unang bunga o unang ani. Ito ay sa Abib 16th at pagkatapos ay sa 50th day. Ito ay para sa barley at wheat harvest lamang. Ang unang bunga ng hayop ay kahit anong araw dahil ayon sa Torah ay hindi dapat pinagtatagal ang pag-alay ng unang bunga ng mga prutas at inumin sa Exodus 22, verse 29. Ganoon din sa unang bunga ng ating panahon. Ang unang araw ng bawat taon at ng bawat buwan. Ganoon din sa unang oras paggising sa umaga sa bawat araw. May lilinuin lang tayo tungkol sa summer. Mapapansin ninyo na ang wheat harvest ay nilagay natin sa summer, samantalang kung tutuusin ay bahagi pa ito ng spring season. Ito ay dahil ang ginamit natin ay ang lumang katawagan ng Hebrew Scripture sa panahon na ito.
Sa sinaunang panahon, dalawang seasons lamang ang madalas banggitin sa Biblia. Summer at winter. Gaya ng sinabi sa Genesis chapter 8, verse 22. Maraming mga pagkakaiba ng paliwanag pagdating sa mga nakapaloob na equivalent months sa modern months dahil ang modern calendar ay solar at ang scriptural calendar ay lunar. Ganun pa man, mas safe ang paliwanag na ang summer season sa ancient Israel ay katumbas ng month of May to October. Kaya nakapaloob dito ang third month sa Bible kung kailan nagaganap ang wheat harvest. Ito ang dahilan kaya may pagtatalo kung kailan talaga ginaganap ang Shabuot. Lalo na yung naniniwala sa 99 days o 100 days na bilang. Pero kung tutuusin ay kasama din ang Passover Festival sa Summer Festival dahil kung minsan ay natatapat sa March at April ang summer, biblically speaking. Ang winter naman ay katumbas ng months mula November hanggang April. Ganito lang kasimple noon, summer and winter, dry season and wet season, heat and cold. Pero hindi ibig sabihin na walang sinasabi ang Bible tungkol sa apat na seasons na spring, summer, autumn, and winter. Naipaliwanag na po natin yan sa isa sa mga naunang videos. Depende lang po kasi yan sa location ng nagsulat. Ang mga unang bahagi ng Hebrew Scriptures ay naisulat sa labas ng Jerusalem. Isang halimbawa na ang Babylon, kung saan ay dalawa lang ang seasons, summer at winter. Pero sa Promised Land o Jerusalem ay may 4 seasons. Kapag panahon nga ng January to February ay may snow sa Jerusalem. Dahil sa mga bagay na ito ay ayos lang na tawagin na summer festival ang Shabuot o Pentecost. Dumako naman tayo sa prophetic significance ng pagdiriwang na ito. Si Yeshua mismo ang fulfillment ng Reshit Katzir. Siya ang unang bunga. Siya ang unang inani mula sa kamatayan. Si Yeshua ben Yosef ang nagdala sa lahat ng tao sa pangako ng buhay na walang hanggan sa eternal kingdom, sa pamamagitan ng kanyang resurrection. Hindi nagkataon lang na nangyari ito sa Abib 16. Dahil noong unang panahon, isang Yeshua rin ang nagpasimula ng unang Reshit Katzir, sa araw din ng Abib 16. Si Yeshua ben Nun, si Joshua, sa pagkakasalin sa modern English, na sa totoo lang ay hindi naman isinasalin ang pangalan. Dinala ni Yeshua ben Nun ang Israel papasok sa Promised Land. Isang physical fulfillment. Ngunit si Yeshua na Messiah ay nagdala ng mas dakilang fulfillment. Hindi lamang lupang pangako, kundi kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Yun ay barley harvest. At paano naman ang wheat harvest? Ito ay ang mga believers, Jews man o Gentiles. Sila ang Shabuot harvest. Sila ang first fruits of salvation. Noong Pentecost, may 120 na mga messianic followers sa upper room. At dito nagsisimula ang isang malalim na prophetic pattern. 120 multiplied by 50 jubilees equals 6,000 years. 6,000 taon ng allotted time para sa sangkatauhan. Panahon ng pagtawag, panahon ng pag-aani, panahon ng first fruits of salvation. Kasama rito ang lahat ng believers noon, ngayon, at maging sa mga darating pang panahon. Ngunit tandaan, first fruits pa lamang ito. Kung ang barley at wheat harvest ay first fruits pa lamang, kailan naman magaganap ang great harvest? Kailan aanihin ang buong mundo? Abangan yan sa susunod nating mga kapistahan pagkatapos ng Shabuot. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.